Bakit ang ingay dito? Hindi ba't nasa pagsubok lang ako kanina? Hindi pa patay ang anak ko. Siyang tunay na prinsesa pa rin siya. Mga alipin kayong walang galang. Paano niyo nasikmurang sunugin siya? Kapag nalaman ito ng mahal na hari, pupugutan kayo ng ulo. May bulutong ang prinsesa. Nakamamatay at nakakahawa ito. May lakas pa kayong humarang. Nais ba ninyong ilagay sa panganib ang buong palasyo? Kahit malaman man ng hari, gagantimpalaan lang niya ako. Sa pag-aalis ng banta, kasinungalingan yan. Wala talagang bulutong si Madison. Ako ang Panginoong Demonyo. Paano ako mapapatay ng apoy? Buhay pa siya. Madison, Buisit, ang hina ng katawang ito. pigilan siya ngayon din. Lumayo kayong lahat. Buhay pa si Madison. Ang sinumang hahadlang sa akin ay may balak saktan ang prinsesa. Hindi ko inakalang ako, ang Panginoong Demonyo ay mabibigo sa pagsubok at mapapadpad dito. Ito ba ay talagang nanay ko? Buti na lang may natira pang kaunting kapangyarihan ako. Kung hindi, siguradong patay na ako. Umatras kayo. Salamat sa Diyos, buhay ka pa pala. Madison, nasaktan ka ba? Nanay, okay lang ako. Walang nangyari. Isabella Thompson, ang kapal, ang lakas ng loob mong sumuway, at saktan ako. Mga gwardiya, 50 latigo, ngayon din. Ang sino mang sasaktan ng nanay ko. Dadaan muna sa akin. Isang malikot na bata ka lang. Akala mo makapagsigaw ka sa akin. Hindi mo alam kung kanino ka humaharap. May lakas ng loob kang sumagot sa akin. Mukhang kailangan kong kumilos. Hoy, bata, bitiwan mo ako. Sige ba, bakit hindi? Ang inyong kamahalan, bigla na lang yumuko. Humihingi ba kayo ng paumanhin sa nanay ko? Nanay, gusto mo bang makita siyang lumuhad at aminin ang pagkakamali? Gusto kong makitang gawin niya. Ikaw, Kahit mahina ang katawang ito, hindi ko hahayaang apihin ako ng tulad ni. Dumating na ang kamahalan. Aba, eto na pala ang tatay ko. Dahil nandito na siya, pagbibigyan kita ngayon. kamahalan, sa wakas narito na kayo. Nagkaroon ng bulutong si Madison, at walang pulso kanina lang. Pero ngayon nabuhay siyang muli. Nagpalindol pa para takutin ako. Sa paningin, nakuha siguro ito ng masamang espiritu. Mahal na hari, hindi ako nagkabuluto. At sabi ng mga katulo, sinusindak ng kidlat ang totoong demonyo. Ingat kayo, mahal na Panginoon. Pangahas mong sinumpa ako. Mahal na Panginoon. 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 Kumakulog, natatakot ako. Sana'y mapunta ka sa apoy sa ginawa mo. Karapat dapat ka, masaya ako. Nakalagpas sa pagsubok, magtutugtog na ako. Inay, masasamang tao. Sisindakan talaga ng kidlat, no? Tingnan niyo ang takot na Panginoon. Takot ako, inay. Walang hiyang bata. Nagdurusa ang bayan sa tagtuyot. Ngayong gabi kumakulog na. Kaya kung paulanin, kaagad ang ulan. Madison, huwag magsalita ng walang sense. Kamahalan, patawarin niyo po siya. Bata pa para maintindihan ang sinasabi. Hindi ako nagsisinungaling. Panginoon,
Bibilang ako ng at dapat umulan na. 3, 2, 1. Ikaw, akala mo kaya mong paulanin basta-basta? Anong biro iyan? Isang patak. Umuulan na. Totoo ngang umuulan. Nakakamangha umuulan na. Naligtas na ang ating mga tao. Ang anak ko'y hindi sumpa. Siya ang swerte ko. Malaking gantimpala para sa lahat. Paslit ka. Hindi ko kayo patatawarin. Araw-araw ay lugaw lang ang ulam natin. Ako'y 6 na taong gulang pa lang. Nagkakatawang katawan pa ako. Wala na akong lakas. Para sipain ng sikaran. Lahat ito dahil kay Ariana, na nagbabala tayo sa ating likuran. Hindi lang siya paborito ng hari. Pinagkakait pa, ang kalahati ng ating sustento. At saka, Madison, bakit mo pa rin ginagamit ang demonyong Panginoon? Hindi bagay sa iyo. E di papalitan ko. Ibosyo na lang. Mas lalong pangit. Nakakaasar naman. Sige, tawagin niyo na lang akong dakilang ninuno. Madison, ang inyong kamahalan, ang labis niyang kalokohan, pakiusap pagsabihan niyo po siya. Ayos lang. Kung dakilang ninuno ang gusto niya, hayaan na natin siya. Alam ko na, ikaw talaga ang pinakamabuting nanay. Tessalie, sipa tayo ng sikaran. Ako po. Dakilang ninuno, sa nakaraang 2 linggo, 10 sikaran ang nasira, 56 na tiles, at 7 halamang bato ang nawasak. Walang problema. Mahina ang pangangatawan mo. Kailangan mong mag-ehersisyo. Mahal na ina, paanong mahina siya? Kanina pa niya sinasabi na gutom na siya. Basta malusog at ligtas ka. Hindi na mahalaga ang iba. Inay, hanggang ngayon po, wala pa ring reyna ang tatay. Para sa akin, ikaw lang ang karapat-dapat maging reyna. Madison. Madison. Sino nagturo sa iyo niyan? Huwag mo nang ulitin yan. Mapapahamak ka sa mga salita. Gusto kong sabihin, kung ikaw ang maging reyna, hindi na tayo, mamalamos sa tampalasan. Madison, hindi ba gutom ka na? May inihaw akong manok sa kusina. Kain ka na agad. Inay, ang galing mo talaga. Mahal na ina, may iniisip po ba ka? Mukhang malalim ang iniisip niyo. Tama si Madison. Akala ko ang pag-iingat ang magliligtas sa atin. Pero lalo lang tayong naging vulnerable sa lahat. Ngayon para kay Madison. Kailangan kong sumugal. Sa wakas po, nagising na rin ka. Sa ilang araw, magkakaroon ng pangkalahuting pangangaso. Mahalaga ito sa hari. Ngayong taon, papayagan niyang samahan tayo ni Madison. Bilang anak ng general, gagamitin ko itong pagkakataon para ipaalala ang halaga natin. Anong sinabi mo? Pinahintulutan nga ba ng mahal na hari na sumali sa pangangaso at pala ang walang hiya na iyon? Nagsisipag pa ngayon? Mukhang hindi pa sapat ang mga aral na ibinigay ko sa kanya. Hindi ko hahayaan siyang magtagum. Huwag po kayong magalit kagalang-gala. May naisip po akong plan. Perpekto yan. Ayusin mo na ang lahat. Siguraduhin ang putang iyon at ang paslit na iyon ay mawala ng pabor sa mahal na hari. Nauunawaan ko. Ngayon ang paangaso at palarong martial. Magsaya kayong lahat at magpakaginhawa. Ang sinumang manalo ay tatanggap ng 2,000 gintong tile. Salamat po, mahal na hari. Mabuhay ang hari. Mabuhay, mabuhay. $2,000 tail na ginto. Grabe si Papa. Ako ang mananalo at magiging bituin mo. Mahal na hari, hindi ako sanay sa martial arts. Kaya naghanda ako ng espesyal na sorpresa para lamang sa inyo. Siguradong magugustuhan ninyo ito. Talaga ba? Mahal, ako'y naiinip. Anong sorpresa ang inihanda mo? Ipakita mo na.
Nagpapakumbaba po ako sa hari. Mahal na hari, siya'y aking malayong pinsan. Si Everly Powell ang pangalan niya. Anak siya ni General George Powell. Matagal na po niyang hinahangaan ang hari. At magaling siyang mamana. Nabalitaan ko na ang Lady Isabella ay mula sa pamilya ng mga general. Handa ka bang makipagpaligsahan sa akin? Ilang taon na si Lady Isabella sa palasyo. Baka kalawangin na ang kanyang kakayahan. Tama, paano may kukumpara si Lady Isabella sa anak ni General Powell? Lumaki siya sa pagsasanay ng martial arts. Lady Isabella, kung natatakot ka, pwede kang sumuko. Hindi kita pahihirapan. Ang nanay ko ay tunay na mandirigma. Ang mga daya mo ay wala sa kanyang harapan. Hindi na niya kailangan lumaban. Ako na ang haharap sa iyo. Madison, hindi ito ordinaryong laro ng hakisa. Umatras kayo ng kaunti. Ngayon, ako mismo ang haharap sa hamon. Hindi ko inakalang, ang delikadang Doña Isabella ay magkakaganito katapak. Tingnan natin ang mga lihim mong kakayahan. Doña Isabella, hindi ka sanay sa martial arts. Mapanganib ang palaruan ng mga mandirigma. Kung wala kang tunay na kakayahan, huwag kang magpakitang gilas. Labis mo naman pinagmamalaki sarili mo. Bata pa lang si Everly sanay ng sumakay at umindayog. Doña Isabella, mas mabuting sumuko ka na ngayon pa lang. Baka mapahiya ka pa sa harap ng mahal na hari. Ang lolo ko ay dati, dakilang general na pumihil sa digmaan. Ang galing sa kabayo at pana ng nanay ko ay walang kapantay. Isang simpleng paligsahan sa pana. Kahit batang tulad ko kayang talunin ka. Nanay, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Hindi ako sasali sa batang kakakalabas lang sa lampi. Ang pagtalo sa batang tulad mo ay hindi ikararangal. Paano kung matalo ka at umiyak sa harap ng lahat? Paano natin haharapin yan? Hayaan mo ngang nanay mo ang lumaban. 3 beses na labanan. Ang matalo ay tatahol na parang aso sa harap ng lahat. Nangangahas ka bang sumugal? Kung natatakot kang matalo sa akin, umamin ka na ngayon pa lang. Sige, tatanggapin ko ang pustahan. Pero ang matalo ay dapat iyong nanay mo ang magbayad. Tatay, pwede mo ba kaming saksi? Para walang uurungan mamaya. Tama na, hindi ito larong pambata. Mahal na hari, tiwala ako kay Madison. Makiisa po kayo sa akin ngayon. Sige, kung ganoon. Madison, tunay kang matapak. Sino man ang manalo sa larong ito, hindi lang 2,000 tael na ginto ang premyo, kundi isang kahilingan pa. Tatay, dapat tuparin mo ang pangako. Mukhang swerte ang nasa panig ko. Madali kong matatapos ang utos ni Ariana sa akin. Kapag napatumba ko itong paslit, tiyak na magugustuhan ako ng mahal na hari. Makakatulong ito para makapasok ako sa harem. Nanay, upo ka lang dito. Kumain ng butong pakwan at panoorin mo ito. Magsisimula na ang Kagila-Hil-ala. Madison, huwag kang iiyak kapag natalo ka, ha? Tingnan natin kung sino ang maiiyak. Hinay-hinay lang, papalusutin kita. Ang galing. Kaya pala anak siya ni General Powell. Talagang hamon siya sa mga lalaki. Madison, mas mabuting maging alerto ka ngayon. Magaling. Kaya pala anak ka ni General Powell. Nakalalamang ka sa iyong ama. Salamat sa papuri ang inyong kamahalan. Paumanhin po sa kahinaan ng aking kakayahan. Madison, ano sa palagay mo? May panahon ka pang umamin ng pagkatal? O ang nanay mo ang tatahol na parang aso? Ganyang ka lang magpana, nagmamalaki ka pa. Nahiya ka na lang sa sarili mo. Ikaw, Tatay, ako na ang susunod. Madison, huwag kang magmadali. Ni hindi mo mabitawan ang buso. Gamitin mo na lang ang paa ko. Madison, akala ko talagang may pambihira kang kakayahan. Nagmamalaki ka lang pala buong panahon. 6 na taong gulang lang siya. Paano siya makakalaban sa anak ni General Powell? Isang palaso lang ang tumama sa target. Talagang natalo siya sa anak ko. Hindi na kailangang ituloy ang paligsahan, di ba? Madison, huwag kang malungkot. Para sa akin, hanga na ako sa'yo. Madison, ako ang nanalo sa unang round. Hindi ka naman iiyak dahil dyan, di ba? Ako ang nanalo sa round na ito. Kung may dapat umiyak, ikaw dapat yun, di ba? Isang palaso lang ang tama mo. Sa mismong sentro ng target. Nakita naman ng lahat yon. Madison, paano ka naglakas loob, Mandaya? Ang pagkatalo ay pagkatalo. Nagdrama lang si Madison. Ibig sabihin ba nitong si Lady Isabella ay turuan siyang mandaya sa bahay? Tingnan nyo ang sentro ng target, malalaman natin ang totoo.
Mahal na hari, si Madison talaga ang nanalo. Ano ang sinabi mo? 3 arrow ang panyana ni Madison. Lahat tumama sa gitnang gitna. Bawat arrow, bumiyak sa nauna nitong arrow. Paano kaya nangyari yun? 6 na taong gulang lang siya. Paano niya nagawang magpaputok ng 3 at palaging tumama sa sentro? Kahanga-hanga. Kaya pala ikaw ang anak ko. Madison, napakagaling mo sa paman. Pero nakakaumay ang hindi gumagalaw na target. Sa ikalawang round, tayo ang target ng isa't isa. Si Bat ang gagamitin imbes na arrow at tingnan kung sino ang mas magaling. Madison, kaya mo ba akong harapin? Bakit naman hindi? Gawin ang gusto ni Madison. Simulan na ang round 2. Mahal na hari, bata pa si Madison. Hindi ba delikado ito? Huwag mag-alala, mahal na Isabela. Walang katulad ang husay ko sa pagsibat. Sisiguraduhin kong hindi siya masasaktan. Inay, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi yon ang problema, Madison. Ang hindi ko lang tiwala ay sila. Hinding-hindi kita, pahihirapan nila. Ako na lang ang maging target. Mag-ingat ka. Kung masaktan mo ang ina ko, babuwian kita ng buhay mo. Paano siya ganun kabilis? 6 na taong gulang lang siya. Paano niya nagawa yun? Hindi ko nga nakita ang nangyari. Kanina mo pa, tin-target ang nanay ko. Gusto mo siyang saktan. Prinsesa, wag mo akong pagbintangan. Nagkamali lang ako, yun lang. Aksidente yun, pangako. Aksidente. Eh di gagawin ko rin sa'yo. Madison. Huwag kang magmalabis. Nanay, huwag kang mag-alala. Pinaparusahan ko lang siya ng konti. Alam ko ang ginagawa ko. Sabi mo hindi ka magaling, pero ako dalubhasa. Ngayong alam na natin ang nanalo. Sinadya mo ang nanay ko. Paano natin to aayusin? Ako. Ang inyong kamahalan, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay. Everly, bakit ako ang tinitingnan mo? May masamang plano ka't sinadya mong saktan siya. Hindi naman ako ang nag-utos niyan. Ano na kinalaman ko dyan? Ang inyong kamahalan. Nagpakasama si Everly nang walang pag-iingat. Hindi niya alam ang mga alituntunin ng palasyo. Pagka-uwi namin ngayong araw, sisiguraduhin kong parurusahan siya ng mahigpit. Walang utang na loob na babae. Bakit hindi ka lumuhad para aminin ang iyong pagkakamali? Aksidente lang po iyon. Alam kong nagkamali ako. Ipagpaumanhin niyo po ako, inyong kamahalan. Humingi na siya ng tawad. Bakit hindi na lang natin palampasin ito? Oo, wala namang dahilan para pagmalaki ito. Ano ba ang mapapala mo sa pagpapalaki nito? Ano ang silbi ng paghingi ng tawad lang? Nais kong maranasan niya ang sarili niyang pamamaraan. Lampas na iyon sa hangganan. Marami nang nagawa si General Powell para sa kaharian. Ano naman kung nagkamali ng konti ang kanyang anak? Oo, ligtas naman si Lady Isabela, hindi ba? Maliit na sugat lang naman. Bakit patuloy na ipinipilit ito? Maliit na pagkakamali. Kung sakaling may mapatay ako nang hindi sinasadya, magsusorry na lang ba ako tapos ayos na? At saka, siya naman ang may masamang intensyon simula't sapot. Tama si Madison. Dalhin niyo siya. Inyong kamahalan, kahabagan. Pakiusap, inyong kamahalan. Inyong kamahalan, tulungan niyo po ako. Inyong kamahalan. Taye,
Nanalo ako ng unang pwesto sa Spring Hunt at Marshall Games. Nais kong hilingin sa inyo na aipangako ninyo ang isang bagay. Ano yon? Nais kong makipag-usap sa inyo ng sarilinan. Sige, ipinapangako namin sa'yo. Salamat, Tay. Inyong kamahalan, hating gabi na, naguhusto pa po kayo ng pajama para sa emperador. Matagal na pong hindi bumisita sa ating lugar. Hindi ba't ito'y pag-aaksaya ng pagod? Sinabi ni Madison, tiyak na darating ang emperador mamayang gabi. Naniniwala ako kay Madison. Dumating na po ang emperador. Pagbati ang inyong kamahalan. Huwag nang magpakitang gilas, Irog. Ako ang nakalimot sa inyo at kay Madison. Utang ko ito sa kanyang pakiusap. Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari. Kailanman ay hindi ko kayo inisip ng masama. Si Madison ay talaga lumaki at naging mas mabait na ngayon. Tay, huwag ninyong kalimutan ang pangako. Mapagmalasakit talaga siya. Hindi ka ba nagtataka kung ano ang hiling ni Madison? Sa akin, hindi ba't ang pakiusap ay bisitahin ninyo? Napakatalino ni Madison. Ang kanyang hiling ay itaas ko ang iyong posisyon. Nag-utos na ako. Nagawin kang konsorteng Isabela. Tutulungan ko si Inang makaangat sa posisyon. Buo ang aking panata. Madison, ano ang pinagbubulong-bulungan mo? Wala namang importante. Umalis na kayo. Huwag niyong gambalain si tatay at ni inay sa magdamagang romansa. Madison, paano mo alam ang mga ganitong bagay? Nakita ko na lahat. Ako ang prinsipe ng kadiliman. Ang inyong kamahalan. Paparituhin ba ang hari? Nasa silid na ng konsorteng Isabela ang hari. Ano ang sinabi mo, mahal na reyna? Ngayong gabi, si konsorteng Isabela ang pinili ng hari. Nakapagpahinga na po siya. Tulungan ko pong maghanda ang inyong kamahalan. Ang taksil na babaeng iyon. Nahikayat niya ang hari na pumunta sa kanya. At ako'y naiwang mag-isa. Pakitahanhimik po ninyo kamahalan. Pansamantala lamang. Ang pagtingin ng hari sa kanya. Isang konsorte lamang siya. Hindi siya katulad ni kayong tunay na minamahal ng hari. Siyempre naman, Kamahalan, may masamang balita, kamahalan. Itinaas ng hari ang posisyon ni konsorteng Isabela bilang punong consort. ang tusong Soro. Nangangahas siyang mangibabaw sa akin. Ang pagtataas na ito ay mungkahi mismo ni Madison. Sumpain silang lahat. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Talagang mapagbigay si Concubine Isabela. Mabait siya sa lahat ng nasa 6 na palasyo. Kakakuha lang niya ng titulo. Nagpapamigay na agad ng magagandang regalo. Tumpak, 3 araw ng sunod-sunod, ang hari sa kanyang palasyo. Baka siya pa maging emperatris balang araw. Dapat na tayo lumapit sa kanyang mga tauhan. Mga tanga, kapag nakita niyo ang inyong kamahalan, bakit hindi agad nagpapatira pa? Yamang gusto niyong sumipsip kay Concubine Isabela. Tutulungan ko kayo. Bunutin ang kanilang mga dila kaagad. Ipadala sa kampo para magsilbing alipin. Walang lalabas ng buhay doon. Kamahalan, patawad po. Kaawaan niyo kami. Kasuklam-suklam. Sino ang nag-umpisa? Ang iindi ninyo. Ginaisen niyo ako. Wala talagang respeto. Nagtulog pa sa aking palasyo. Anak ako ng emperador. Pwede akong matulog. Kahit saan dito. Wala kang pakialam. Ikaw, Bakit nakatayo lang? Takbo na. salamat, Madison. Hindi mo talaga ako tinatanggap ng seryoso. May mukhang tao pero demonyo ang puso. May mukhang demonyo pero taong puso. Ang mga plastik ay tunay na masasama. Nako, nakakasakit ka ng ulo. Sakit sa ulo. Sige, handa na akong sipa. Tessa, humanda ka. Munting lolo, kakatapos lang gumaling ng binti ko. Huwag muna tayo magsipa ngayon. Huwag kang mag-alala, Tessa. Hihinaan ko ngayon ng sipa. Madison, kung ayaw kang makipaglaro ng iba, sasama kami sa pagsisipa. Ama, tanggapin mo na ito.
Ang inyong kamahalan. Kamahalang hari, maayos po ba ka? Ayos lang kami, tunay nga. Magaling kami sa martial arts at paghagis ng pana, ika nga. Sandali lang akong nadulas. Madison. Subukan natin ulit. Heto na ako, tatay. Nahuli mo talaga. Ang shuttlecock na sinipa ko. Di lang muling nabuhay. Kontrolado mo pa ang elemento gamit ang di karaniwang kapangyarihan. Ikaw talaga ang swerte ko. Totoo nga. Ang galing mo sa martial arts. Mula ngayon, ikaw na ang kalaro ko sa paghagis ng shuttlecock. Madison, si Cameron Griffin ay tagapagbantay ng Emperador Mist, isa sa pinakamagaling na mandirigma sa palasyo. Paano siya maglalaro ng shuttlecock sa... Ayos lang yan. Basta masaya siya. Mula ngayon, samahan mo si Madison. Ingatan ang kaligtasan ni Concubine Isabella at Madison. Nauunawaan. Ang inyong kamahalan, nagtalaga ang emperador ng personal na gwardya para bantayan si Concubine Isabella. Sa mga susunod na araw, mas mahihirapan tayo na pagtripan si Concubine Isabella at Madison. Ano ang pagmamadali? May matikas na lalaki sa tabi ni Concubine Isabella. Sa kaunting pakana, kakalat ang chismis sa buong palasyo. At madali na siyang ibagsak. Totoo, magkahiwalay na lalaki at babae. Sa palasyo, yan ang pinagbabawal. Kapag silang dalawa ay nagkasama ng matagal, baka magkaroon pa ng damdamin. Halika rito. Gawin mo ang sinasabi ko. Ibigay mo sa akin. Madison, magpahinga ka muna. Pinagpapawisan ka na. Inay. Totoo pala ang mga chismis sa palasyo. Totoo bang si Concubine Isabella ay may relasyon sa isang gwardiya? Sa totoo lang, paniwala ko'y totoo yan. Anong chismis niyong dalawa? Mag-ingat kayo sa akin. Madison, huwag kang padalos-dalos. Ang inyong kamahalan, may chismis kayo at kay Cameron Griffin. Walang katotohanan yan. Ang matalino'y hindi naniniwala sa chismis. Maniniwala ako sa lalabas na katotohanan at wala naman akong ginawang masama. Wala silang mahuhukay na baho sa akin. May naglagay ng wax sa hagdan. Kaya pala nadula si inay. Siya pala ang may gawa. Naglalaro ka ba sa harap ko? Ang inyong kamahalan, may mahalagang ulat ako. Tungkol kay Concubine Isabella. Sige po. Narinig ko pong chismis ng mga utusan. Malapit na raw si Concubine Isabel sa isang gwardiya. Baka po masira ang kanya, reputasyon nito, at makahiya sa... Ano pong hakbang ninyo dito, inyong kamahalan? Ang gwardyang iyon ay personal kong inilagay kay Concubine Isabel para bantayan sila ni Madison. May problema ba? Pinagkakatiwalaan namin si Concubine Isabel. Inyong kamahalan, ang chismis pong ito ay maaaring may katotohanan. May nagsabing nakita raw nila si Gwardyang Cameron na magkasamang lihim ni Concubine Isabel. Hindi man lang nagtago sa harap ng mga utusan. Kahiya-hiya. Saan nagsimula ang chismis na ito? Hanapin ang may gawa at parusahan ng husto. Inyong kamahalan, buong palasyo na ang nagsasalita. Kung mawalan man siya ng dignidad, maliit na ba? Ngunit kung kayo ang matamaan ng bati, ibang usapan na iyon. Sa tingin ko, dapat ninyo nang tanggalin si Concubine Isabel. Aasikasuhin namin. Umalis ka na. Inyong kamahalan. Hindi na masilip ang kalooban ng tao. Tay, di ba tama ang hulak? Mukhang panalo na ako sa pastahan. Sinusubukan talagang sirain, nitandang ang nanay natin. Madison, ibang klase ka talaga. Tay, panalong panalo ako sa pastahan. Kaya, gagawa na ako ng gulo. Kahit anong gawin ko, patatawarin niyo ako, di ba? Huwag kang mag-alala, Madison.
Kahit baliktarin mo ang palasyo. Nandito kami para sa'yo. Oras na yata para ipakita ang aking kapangyarihan. Gagambalain ko ang buong palasyo. Parating na ako. Ang galing niyo po, napakatalino ng pagkilos na iyon. Sa chismis tungkol sa kanyang pangangalo niya, wala na siyang paraan para maglinis ng pangalan. Hintayin niyo lang po. Bukas na ang huling araw niya. Poong mahal, tignan niyo po. Ang daming parol sa kalangitan. Mga ilang parol lang yan. Ano nang malaki doon? Naku! Poong mahal, tingnan niyo. Ang mga parol ay diretso sa ating tirahan. Apoy na galing sa langit. Takot na takot ako. Susunugin kayo hanggang maging abo. Nararapat lang sa inyo, at nasisiyahan ako. Handain ang libing na damit at maghanda ng banda. Apoy. Hindi ako makahinga. Tulong. May sunog. Sino nang papatay nito? Ano ang tintignan nyo? Bilisan nyo at patayin ang apoy. Poong mahal, ayos pa po ba kayo? Dumating na ang kagalang-galang. Paano biglang sumiklab ang apoy? Ano talaga ang nangyari rito? Mahal na Panginoon. Si Madison ang nagsimula ng sunog sa aking tirahan. Hayag pa niyang ininsulto ako. Ipagtanggol niyo po ako, mahal na Panginoon. Tay, wala akong ginawa. Walang basehan ang paratang ng kagalang-galang. Kayong, 6 na taong gulang pa lamang si Madison. Paano niya magagawa iyon sa inyong palasyo? mahal na Panginoon. May kumukontrol sa kanyang likuran. Tama na. Yamang naapula na ang apoy. At walang nasaktan. Ipaayos na lamang ang nasirang lugar. Maliwanag na natatakot at nagugulumihanan si Consort Ariana. Ipatawag ang manggagamot para tignan siya. Pagamutin mo na siya. Mabisang gamot ang mapait na pamperga. Bigyan siya ng dagdag na halamang kaptes. Sa ganoon, mabilis siyang gagaling. Tama ka, Madison. Sundin natin ang mungkahi. Yamang naayos na. Aalis na kami. Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Madison, epektibo pala ang senyas na itinuro mo. Tiyak na kumalat na ang chismis ni Consort Ariana. Sa kagalang-galang. Upang protektahan si Madison, kailangan kong pigilan ang chismis na ito. Inang mahal, papunta na rito ang kagalang-galang. Para sa kaligtasan ni Madison, tutuparin natin ang plano. Itutuloy niyo po ba talaga ito, inang mahal? Walang duda. Pagdating ng kagalang-galang sa pintuan, bigyan mo ng senyas. Dumating na ang kagalang-galang. Konsorting Isabela, ano ang ginagawa mo? Ang mahal na hari. May masasamang chismis na kumakalat sa palasyo. Wala akong paraan upang patunayang ako'y inosente. Ito'y kahihiyan sa pamilyang Maharlika. Ako. Wala na akong mukha. Ihaharap sa inyong kamahalan. Hayaan na lang akong mamatay upang mapatunayang ako'y walang sala. Isabela, Tiyak na naghihinala na kayo sa akin. Kami, naniniwala kami sa'yo. Kung mamatay ka, ano ang gagawin ni Madison? 6 na taon pa lang siya. Kaya mo bang iwanan siyang walang ina? Tatay, pahintulutan ninyo akong kausapin si nanay. Nanay, ang chismis ay nalutas na. Nagutos na si tatay. Sino mang magkalat ng chismis muli, ay puputulan ng dila. sayang lang ba ang pag-arte ko kanina? Peking pagganap lang ba ito? Tunay, sobrang totoo nga. Muntik na akong maniwala. Akala ko hindi mo na kaya. Mahal na hari. Dahil naayos na ang mga chismis, gumaganda na ang pakiramdam ko. Hindi namin pababayaang magdusa ka. Bukas, mag-uutos kami ng buong investigasyon. Pinapangako naming mabubura ang pangalan mo. Pagkatapos ng korte, dalawin namin kayo ni Madison. Mahal na hari. Bakit bigla kaming nahihilo? Dumating na ang kamahalan, marangal na Consort Ariana.
Bakit siya nandito? Griffin Hill, dalit puntahan mo ang kagalang-galang. Matagal nyo na kaming tinitignan. Hindi pa rin malaman kung ano ang problema namin. Wala akong makitang malinaw na sintomas sa kalusugan ng kagalang-galang. Ang biglaang pagkahilo ay may ibang sanhi siguro. Maaari na kayong umalis. Mahal na hari, may urgent na ulat si Caleb Hayes. Sabihin mo abala kami ngayon. Mahal na hari, tama siguro ang manggagamot. Dahil mukhang malusog naman kayo, bakit hindi pagbigyan si Caleb para malaman ang tunay na dahilan? Baka naman may kinalaman sa mga bituin. May katwiran ka, Ariana. Papasukin mo siya. Pagpupugay sa inyo, mahal na hari. Ito po ang aking ulat. Nakita ko kagabi ang Z-Way Star na kumakatawan sa inyo. Ay lumalabo ng husto. Maaari ko bang itanong? Kamakailan ba ay nagkasakit kayo o nahihilo? Madalas kaming mahilo. Ipagpatuloy mo. Naaapektuhan ng Z-Way Star dahil may masamang elemento sa paligid ninyo. May masamang bituin sa tabi ng sa emperador. Subalit, Ano ba yan? Sabihin mo. ayon sa mga bituin, ang masamang bituin ito ay isang bata sa ilalim ng 10 taon. May masamang espiritong pumapasok sa kanya. Mga palatandaan. May mahika si Madison. Baka siya ang tinutukoy. Ni Caleb, ikaw. Inaalihan ba ng masasamang espiritu? Hindi ba yan mismo si Madison? Hindi lang siya makapagpatawag ng kidlat, kundi nabubuhay mula sa kamatayan at may higit sa tao pang lakas. Mahal na hari, ilayo ninyo ang inyong sarili sa mga may masamang kapalaran. Kung hindi, maapektuhan ang kinabukasan ng buong kaharian. Katarantaduhan. Mahal na hari, natatakot po ako na naimpluwensyahan na si Concubine Isabella. Nakasalalay dito ang kapalaran ng kaharian. Mahal na hari, magpasya na po kayo. Mahal na hari, totoong nagsasalita si Caleb. Para sa kapakanan ng kaharian at sa inyong kalusugan, dapat ninyong parusahan si Concubine Isabella. At ang batang sumpa na ito. May importansya ba kung demonyo o Diyos? Mahalaga ba talaga yan? Kung demonyo ang tawag ninyo sa akin, edi demonyo na ako. Kung gusto ninyo kaming patayin, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kakayahan ng demonyo. Madison, wag. Madison, alam kong mabuti kang bata. Isa kang biyaya, kaya nga may mga kapangyarihan ka. Pero kung manakit ka, sasabihin lang nilang isa ka talagang sumpa. Ako na ang bahala dito. Mahal na hari, si Madison ay nabubuhay mula sa nakakapagpatawag ng kidlat at ulat at nagdudulot ng kasaganaan sa kaharian. Nanguna siya sa pagsasagawa ng pangangaso at paano siya magiging malas? Mahal na hari, pakiusap pakinggan ninyo ang katotohanan. Nagpadala siya ng apoy mula sa langit. Malinaw na isa siyang kapahamakan. Tama na. Lahat kayo itinuturing si Madison na masama. Ngunit para sa amin siya ay biyaya. Si Madison ang magpapasigla ng kaharian. Tapos na ang usaping ito. Maaaring biyaya si Madison sa kaharian. Ngunit si Concubine Isabella ay kahihiyan sa palasyo. Dapat siyang latiguhin hanggang mamatay. Paano matatanggap ng maharlikang angkan ang ganyang klaseng babae? Paano matitiis ng maharlikang pamilya ang isang babaeng ganyan? Inay, alam kong sa puso ko. Ang lahat ng ito ay pawang walang basihang chismis. Paano magkakaroon ng gano'n ng walang katotohanan? Hindi palagi. Ito ang alilang naglingkod kay Konsorte Isabella. Aminado na siya sa lahat ng nangyari kay Konsorte Isabella. Pakikipagrelasyon sa gwardya, Natalie Foster, pagkatapos ng tiwalang ibinigay ko. Paano mo nagawa? Ang inyong kamahalan, hindi ko na kayang magsinungaling para sa inyo. Hindi ko na maitatago pa ito. Ang inyong karangalan. Sa totoo lang, si Konsorte Isabella at Cameron ay matagal nang may relasyon. Mula nang ipanganak si Madison, hindi na nila itinago pa. Nakita ko silang magkasama ng ilang beses. Magpatuloy ka. Nakita ko sila Konsorte Isabella at Cameron. Nagmamahalan sa harapan mismo ni Madison. Mga bastos na pag-ugali ang ipinakita nila. Nagsisinungaling ka. Hindi kailanman nagkasala ang nanay ko sa gwardya. At ang nangyari sa hardin ng imperyo ay aksidente lamang. Ang ibig mong sabihin, meron ng relasyon si Konsorte Isabella sa gwardya. Bago pa ipanganak si Madison. Baka naman si Madison ay hindi tunay na dugong bughaw. Ang inyong karangalan, pawang katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ko kayang mag-imbento nito. Mukhang alam na alam ni Madison ang nangyayari. Ang inyong kamahalan, paano ninyo napaniwalaan ang isang panig lang ng kwento mula sa utusan? Ang inyong kamahalan, huwag kayong maniniwala sa kanya. Tama si Konsorte Isabella. May iba pa bang saksi? Mga gwardya, ipasok ang... Sabihin mo ng eksakto ang nakita mo noon. Bawat detalye. Hindi ka pagagalitan sa pagsasabi ng totoo.
Kaming mga utusan ay nagdaraan sa Hardin Imperial noon at nakita sina Konsorte Isabela at Cameron na nagmamahalan at nagyakapan. Hindi ito nararapat. Opo, aking nasaksihan rin ito. Kung may relasyon nga sila, ipasok ninyo si Cameron. Mawawala ang lahat ng duda. Ang inyong kamahalan. Nangyari ito isang gabi noon. Nagalit si Consort Isabela nang mawala ang pabor mo. Ginamitan niya ako ng gayuma. Binalaan niyang papatayin ng pamilya ko. Kung isiwalat ko ang katotohanan. Hindi naglaon, ay nagdadalang tao na si Consort Isabela, ang inyong kamahalan. Ako po'y, nalito lang noon. Akala ko'y mabuti kang tao. Pero halimaw ka pala. Madison. Siya ang tunay na anak. Namin ni Consort Isabela. Konsorte Isabela, bakit ka nagpakalok? Tinalikuran mo ang hari. Para sa isang gwardya? Sa tingin mo ba ang hari mismo ay hindi kasing galing ng bantay? Dahil magkasalungat ang mga salaysay. Ama, mahal na hari, nais kong magpa-blood test. CJ, Siya mismo ang nagmungkahi ng blood test. Gaano siya katanga? Nakuha ko ang gusto ko nang walang ginawa. yamang may plano na si Madison. Sasabay na lang tayo sa palabas niya. Hoy, naghalo ang mga dugo ninyo. Ang inyong kamahalan. Dapat ko ba kayo tawaging inay ngayon? Ano naman to? Nagkakagulo na naman. Mahal na Consort Ariana, ipaliwanag mo nga ito sa amin ngayon din. Ano ho? Sa paningin ko, magkalapit lang ang edad ng kamahalan at ni Cameron. Bata pa lang kayo nung pinanganak kayo o baka naman kayo pala ay anak sa labas ng ama niya. Kayo'y nakatikim ng karangyan. Samantalang siya'y naghihirap. Talagang may paborito si Chancellor Perez. Kayong. Poong mahal, hindi po totoo yan. Hindi pa nga nagpapatsik ang dugo si Madison. Nililito lang niya ang lahat ng sadya. Mahal na consort, tama ka pala. Hindi pa nga ako nagpapacheck ng dugo. Pwede ninyong sabihin, hindi ako tunay na anak ng mahal na hari. Pero sinasabi niyo bang ang pagbubuntis at panganganak sa akin ni mama ay peke? So si Cameron talaga ang tatay ko. Ang inyong kamahalan, ang ina ko. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Ako, nagkakalat ng kalokohan. Kanina lang, si Caleb. Ang sabi isa akong demonyong muling isinilang, tagapaghatid ng kapahamakan, yung nagluwal ng sakuna, ay hindi naman mabuting tao, di ba? Mukhang kailangan kitang isama sa aking paglalakbay sa kabilang buhay. Ikaw, Hindi ako nagsinungaling. Si Madison ay tunay. Kung anak. Hindi ka talaga sisuko hanggang sa dulo. Binigyan kita ng pagkakataon, di mo inangkit. Ipakita natin sa lahat ang katotohanan. siya pala ibati. Paano mangyayari yun? Saan mo nakita ang lalaking to? Wala akong alam dyan. Bakit hindi mo ipaliwanag? Paano nakapag-anak ang isang tulad mo? Isang bete. Ariana, ano pa ang masasabi mo? Mahal na hari na pagbintangan po. May problema siguro sa tubig. Ikaw ang naghanda ng tubig. Magsalita ka. Sinasadya mo bang patayin ako? Ang inyong kamahalan, maliwanag po. Tumigil ka. Ang kapal mo. Ikaw pa ang magsasakdal sa akin. Naisip mo ba ano ang mangyayari sa pamilya mo? Aminin mo na ang katotohanan. Mahal na hari, kahabagan niyo po ako. Noong bata pa ako, totoong naging yunuko ako. Nagbayad ako para makaalis sa palasyo at maging gwardya. Wala pong relasyon kay Consort Isabela. Malinis po ang aming samahan. Kalakhan. Napakakatarantado nito. Magsalita. Sino ang tunay na utak sa likod nito? Sino ang nag-utos sa'yo? Mahal na hari. Ako lang ang may gawa. Walang kinalaman dito si kamahalan. Alipin ka lang. Akala mo ba may kapangyarihan ka? Na makipagsabuatan sa mga gwardya at kay Caleb mula sa tanggapan ng astronomiya? Ariana, ang lakas ng loob mo. Ang mahal na hari, maniwala po kayo sa akin. Huwag po kayong makinig sa mga tsismis. Ako po ay inosente.
May lakas ka pa ng loob na magpanggap na inosente ka. Ipinagkaloob sa iyo ang titulong Noble Consort Ariana. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nasaan na ang magiliw at maayos, na ugali na mayroon ka dati. Mula ngayon, tinanggal na ang iyong titulo. Bababa ka bilang concubine Ariana. Papatayin at pugutan ng ulo si Emilia Rogers. Sentensyado sa kamatayan si Cameron. Bitayin agad dito mismo. Mahal na hari, kahabagan po. Ipagkaloob ninyo ang buhay ko. Mahal na hari, kahabagan. Mahal na hari, pakiusap. Ang kagalang-galang, iligtas po ninyo ako. Kagalang-galang. Bumalik ka sa iyong silid at manatili sa aresto. Huwag kang magpapakita, muli sa harapan ko na nakakainis. Madison, kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako sa'yo, Madison. Ikaw ang lola ko, Eleanor. Hindi ako galit sa'yo, Lola. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Ito po ay pananggalang para sa inyo. Mapapanatili nitong malusog at mabuhay ng masaya ng matagal. Napakamaalalahanin mo, Madison. Bakit bigla ko naging maginhawa ang pakiramdam? Hindi na nahihilo ang ulo ko. Magaan na rin ang pakiramdam ng katawan. Madison, ikaw talaga ang swerte namin. Mula ngayon, kung may mga has na manira sa'yo, kahit mawala pa ang buhay ko, isusulong ko ang iyong kapakanan. Tatay. Nanay. Ang mga pananggalang na ito ay may bahid ng aking mahika. Mapoprotektahan nito ang kalusugan ninyo at ligtas sa masasamang espiritu. Dalhin mo agad ang sulat na ito kay Levi. Sabihin mong humanap siya ng paraang iligtas ako. Ang inyong kamahalan, ang salamangkera na inanyayahan ng kapatid mo, si General Levi Perez ay dumating na. Paumanhin, ang mga kayamanan ko ay nakagulat sa inyo. Ang salamangkerang nakita ni Levi ay napakabata at maganda. Kaya ba talaga niyang tulungan ako, kung mapagkakatiwalaan man ako o hindi? Subukan niyo kaya at alamin. Naririnig mo ang mga iniisip ko. Isang simpleng, panlilin lang lamang iyon. Yamang tinanggap ko na ang inyong mga regalo. Siyempre, tutulungan ko kayong malutas ang problema. Dahil may mga alinlangan kayo, hayaan niyong bigyan ko kayo ng munting pasalubong. Ang inyong kataasan, pumunta po kayo agad sa tirahan ni Concubine Ariana. May senadoryas ng mabuting kapalaran mula sa langit. Senyas ng mabuting kapalaran. Heto, dapat nating malaman kung anong uri ng pangitain ito. Ang bango, nagpakita siya ng mga paru-paro na sumasayaw. Ang galing naman niya. Taglagas na, pero ang dami pa ring paru-paro. Talagang kahanga-hanga si Allison Morgan. Dumating na ang kagalang-galang. Ang inyong kamahalan. Isang kumpol ng paru-paro, napakagandang simbolo ng swerte. Maligayang bati, kamahalan, maligayang bati. Ang inyong kamahalan na kapag isang dalaga na siya't nagninilay sa pagkakamali. Nagsisisi na siya't naunawaan ang kanyang pagkakamali. Kamahalan, pakitawan nawa ninyo siya. Pagkatapos ng nangyari noon, napunang galit ang kamahalan, hindi pa naman kalayuan ang panahon. Paano niya ako mapapatawad ng ganun kadali? Mabuting kilalanin ang pagkakamali at ituwid ito. Kaya't patawarin na natin siya. Opo, kamahalan. Naghanda ako ng piling alak para sa inyo. Nais niyo ba itong tikman? Nagustuhan niyo ba ang handog na ito? Bakit biglang parang may kakaibang, nakakakilabot na atmosfera sa palasyo?
Kaya pala tunay na salamang kang masama ito. Isang daya mula sa mahikang itim. Sayang naman at ako ang nasalubong mo. Ako nga pala ang batang Diyos-Diyosan. Akala mo makakapagyabang ka sa harap ko? Naghahanap ka yata ng kamatayan. Ang inyong kamahalan, uminom pa po kayo ng isa. Nagawa mong akitin ang mga paru-paro na sumayaw kasama mo. Anong uri ng natatanging pabango ang suot ninyo? Ang inyong kamahalan, nagugustuhan nyo ba? Ang lahat, maaari na kayong umalis. Medyo labis na ang pag-inom ng inyong kamahalan. Alison, alagaan mong mabuti ang hari at patulugin siya. Naunawaan ko ang inyong kamahalan. Ano ang nangyayari rito? Anong klaseng halimaw ka? Pangahas kang magpakita ng iyong panlilinlang sa harap ng Panginoong Demonyo. Hayaan mong ipakita ko ang tunay na paraan. Humanda ka sa iyong katapusan, halimaw. Ano nang nangyayari dito? Para akong nawalan ng 10 taon sa isang kisap mata. Hindi ako naniniwala. Impossible. May kakaibang maitim na enerhiya na panangga siya, ni hindi ko siya mahawakan. Mukhang kailangan kong gamitin ang lihim na sandata ko. Nasa katawan mo na ang parasito. Kahit di kita malapitan ngayon, sa loob ng 1 o 2 taon. Pagsakop na ng parasito ang puso mo, wala ka nang magiging iba kundi manikako. Poong hari, gising na po kayo. Kagabi po, ang inyong kamahalan, sinabi ninyong maayos ko kayo. Inalagaan at ako'y gagawing dangan na ginang alison. Mananatili pa ba iyon? Kailan ko nasabi yan? Simula ngayon, ikaw na si dangal na ginang Alison. Ang pinagmulan ng masamang enerhiya ay nasa silid ni Consort Ariana, ngunit nang masunog ang silid, wala tayong nakitang bakas. May demonyo kayang nagtatago doon. Ang inyong kamahalan, narito po si dangal na ginang alison. Kailan pa tayo nagkaroon ng dangal na ginang Alison sa palasyo? Si dangal na ginang alison ay dating alila ni Consort Ariana. Itinaas lang siya ng hari 3 araw nakalipas. Masama. Pakinggan mo ang aral na ito. Sinasaniban ng masamang espiritu si Papa. Kung pilit kong aalisin ang parasito, hindi rin siya mabubuhay. Ano ngayon kung puno ka ng dilim? Isa ka lang bata. Wala akong dapat ikatakot sa... Nakikita ko ang dilim sa'yo. Pero isa ka pa ring bata. Ano nang magagawa mo sa akin? Mahal na ginang Alison, kapag nakita mo si Concubine Isabella, dapat kang magpakita ng respeto, ha? Ganyan ang patakaran dito. Kailangan kong protektahan si Mama. Mukhang itong manggugulo na ito ay mas mahirap pang pakitunguhan kaysa sa akala ko. Kapag kontrolado na ng parasito ang kamahalan, aalisin ko na sila. Huwag magmadali. Kamahalan, kanina si Madison ay sumugod at tinangkang patayin na.
Sinusubukan ko lang na magbigay galang kay Concubine Isabela. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako pumunta sa palasyo. Hindi ko na sana kailangang tiisin ito. Palaging nakakasagabal, nagpapasama ng loob. Ayos lang. Mag-sorry ka lang kay Isabela, sapat na yon. Isabela, nagsalita ako ng hindi tama kanina. Hindi sumunod sa mga patakaran at baka nasaktan kita. Nalulungkot ako tungkol doon. Hayaan mong bumawi ako sa'yo sa pamamagitan ng tsaa. Naglagay ako ng love parasite sa tsang ito. Para makabawi, gusto mo man o hindi, kailangan mo itong inumin. Isabela, inumin mo ang sang ito at ituring na lang natin na pantay. Kung hindi mo inumin ang tsaa, ayaw mo bang magpatawad sa akin? Kung ayaw ni Isabela, huwag na nating pilitin. Nagsorry na siya, bakit hindi mo na lang inumin? Puno ng masamang enerhiya ang tasa. Hindi ko hahayaang uminom si nanay ng tsaang ito. Ayaw mo bang inumin dahil akala mo may lasot? Kung hindi ka nagtitiwala, ako na ang iinom nito. Inyong kamahalan, nadisgrasya kita kanina. Patawarin mo ako sa pamamagitan ng tsaa. Tanggapin mo itong tanda ng pagsisisi ko. Pumili ka ng tasa, inyong kamahalan. Kahit may kakaibang pulang aura ang tasa, masakit lang ang tiyan ko ng ilang araw. Wala palang kwentang mahika ang bruha. Isang mumurahing panlilinlang lang. Nauto naman siya. Pwede ka nang magpahinga, Isabela. Nanay. Maghintay ka. Sakit lang ng tiyan ang abutin ko. Pero ang iyong ininom ay may parasitong puso. Kapag umandar na yan, sira ang pangalan mo agad. Bakit bigla akong nahihilo? Baka pagod ka lang, Isabela. Hindi mo ba siya tutulungan na pumunta sa Serenity para makapagpahinga siya? Ang inyong kamahalan. Maaari po ba akong umalis? Madison, dito ka na lang muna. Hayaan nating makapagpahinga ang nanay. Pupunta ako kung saan ko gusto. Wala ka na doon. Sige na, umalis ka na. Kapag natulog ka sa babaeng ito, mawawala ang kulam ng love parasite. Ang inyong kamahalan. Sinabi kong tignan mo si Concubine Isabela. Kung gumagaling na siya, bakit ka ganyang nagpanik? Ang inyong kamahalan, gaya ng iniutos ninyo. Lumakad ako sa pinto at nakita kong nakasarad. Mula sa loob, may naririnig. Magsalita ka. Ano talaga ang narinig mo? May narinig akong lalaking boses sa loob. Harap ng mahal na hari, paano mo nasabi ang ganitong kalokohan? Sa kwarto ni Concubine Isabela, paano nagkakaroon ng lalaki dito? Hindi ko magagawang gumawa ng kwento. Talagang may narinig ako kanina. Kung gusto mong malaman kung may lalaki sa kwarto ni inay, bakit hindi tayo pumasok para tingnan? Tingnan mong mabuti. May lalaki ba sa kwarto ng nanay ko? Ano ang nangyayari dito? Nasaan ang mga gwardyang inatasan ko? Ano ang nagaganap dito? Inay, kanina'y may alila ni Lady Allison na nagsabi na may lalaki sa iyong kwarto, pero walang tao dito. Ang alila na ito'y nanggugulo at namimintang. Hatakin palabas at ipapatay. Mahal na hari, kahabagan ninyo ako.
Nararamdaman ko kung nasaan ang parasito ng pag-ibig. Narito, miss. Ang inyong kamahalan, narito na ang lalaking may kabit. Paano ito nangyari? Ano ang naging problema? Binibining Allison, mukha kang nabigo. Umaasa ka bang may lalaki sa kwarto ng nanay ko? Madison, ang biro mo. Siyempre, hindi. Buwisit. Bakit parang nangyari na ito dati? Baka, may problema sa tinimplang sa kanina? Binibining Allison, mukha kang hindi maganda ang pakiramdam. Itay, tawagin natin ang manggagamot para tingnan siya. Hindi na kailangan. Ang inyong kamahalan, alam kong mali ang pagbibintang kay Isabella. Hindi ko kayang harapin ang sinuman. Ang inyong kamahalan, mabuti pang magbalik ako at magmuni-muni. Aalis na po ako. Pasensya na at natakot ka, mahal. Babalik muna tayo sa Mental Cultivation Hall. Nanay, ang galing mo. Nanay, napakagaling mo. Hindi ko man kailangang gumawa. Siyempre, galing ako sa pamilya ng mga general. Ang pagharap sa ganoong klaseng tao ay madali lang para sa akin. Nanay, susunod na sa plano tayo, di ba? Lahat, lumabas ka. Putangina ni na Isabella at Madison. Hindi ako makapaniwalang ginawa nila iyon sa akin. Ang sakit ng pagpalaki ng parasito ay pagsasaktan mo sarili. Kahit nahawa ako ng love parasite. Kailangan ko pa ring matulog sa host na parasito. Sa simpleng panlilinlang tulad ng love parasite, alam ko ang magiging resulta. Pagkatapos nito, magkakaroon ka ng kapansanang anak. Tingnan natin kung paano mo haharapin yan. Maghintay ka lang, may regalo ako para sa'yo. Ang inyong kamahalan, ano pong nangyari? Lumabas ka, walang papapasukin dito, nang walang pahintulot ko. Ako ang santo ng panggagaway. Ngunit napipilitan ako makipagtalik sa isang hamak na gwardiya. Isabella at Madison, mabubayaran ninyo to ng mahal. Nanay, humanda kang hamuli. Ang inyong kamahalan, ayos po ba ka? Nanay, buntis ka na. Magkakaroon na ako ng kapatid na lalaki o babae. At ngayon, magkakaanak ka ng tunay na swerteng bituin. Pero may swerteng bituin na ako. Ikaw ang swerteng bituin ko. Kamahalan, samahan ko kayo sa loob. Wala akong pakialam kung demonyo o bituin siya. Basta't mapoprotektahan ko si nanay. Ako ang magiging swerte niya. Hindi natin napabagsak si Isabella. Ngayon pa siya nabuntis. Ano't nagmamadali? Bakit ganyan kabagal? Buntis nga siya. Pero kailangan pa niyang mabuhay hanggang manganak. At saka, ako rin ay buntis. Magkakaroon ka rin ng tagapagmana. Tama ka. Tungkol naman kay Isabella, hindi mo ba tiwala sa paraan ko? Mangkukulam, may magandang plano ka ba? May lihim na paraan sa pangkukulap. Papalitang pagbubuntis. Nailagay ko na ang parasitong pangsinta. Pareho lang magkakasira ang sanggol. Kaya bakit hindi gamitin ang pangkukulam para dito? Maaari kong paanakin si Isabella nang sira kong anak sa tiyan niya.
Kung gagamit ka ng bawal na mahika, tatuperin ko ang hiling mo. Bumalik ka sa sinapupunan ng ina mo. Sakto. Uspesado ang papalitang pagbubuntis. Ngayon akin na ang batang ito. Pagbati, Reynang Ina. Tumayo ka na. Pinatawag ko kayong lahat ngayon upang suriin ni Caleb ang batang iyong dinadala. Alamin natin ang kapalarang naghihintay. Ang Birheng Allison ay may gintong ningning. Ang munting prinsipe ay muling pagsilang ng mapalad na bituin. Magdudulot siya ng kasaganaan sa kaharian. Kung totoo ang sinabi ni Caleb, tunay na biyaya ang batang ito. Paano naman ang kay Isabela? Ang prinsesa sa sinapupunan ni Isabela, hindi lamang mahina ang pangangatawan, kundi muling pagsilang pa ng malas na bituin. Kapag nanatiling malapit kay Birheng Allison, maaaring makaapekto ito sa prinsipe sa kanyang sinapupunan. Ano ang sinabi mo? Paano manghihina ang aking anak? Mahal na hari, bigla po akong nananakit ang tiyan. Mabubuti po ang ating anak. Maaaring dahil ang batang dinadala ni Isabela ang may kinalaman nito. Dapat ikulong si Isabela upang ligtas na maisila ang sanggol ni Birheng Allison. Lumilikha lamang si Caleb ng kwento. Dati niyang sinabing demonyo si Madison. Wala naman itong katotohanan. Sige, susundin natin ang gusto mo. Kay lupit mong bruha, kung magpapatuloy ito, sa loob ng 3 taon, sakmalin na ng parasito si Itay. Yamang walang pakialam ang mahal na hari tungkol sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Magtuon ka na lamang sa paglilingkod kay Concubine Isabela. Sunod sa utos ninyo. Inay, huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Tiyak na magkakaroon ka ng malusog na munting prinsipe. Madison, ikaw ang aking swerteng bituin. Naniniwala ako sa iyo, Madison. May tao dyan, halika rito. Usog, ano ng kapal ng mukha mo? Talagang may lakas ka ng loob na kumuha. Mula sa tahanan ni Concubine Isabela sa liwanag, hindi ka ba natatakot parusahan ka ng mahal na hari? Akala mo pinapaboran ka pa rin, querida? Sinusunod lang namin ang utos ni Concubine Ariana na alisin ang anumang hindi kailangan ni Concubine Isabela sa kanyang lugar. Ang sanggol sa tiyan niya ay isinumpa. Ayaw naming mahawa sa kanyang malas. Nagsisinungaling ka, mga pag-aari yan ng kagalang-galang na reyna. Anong karapatan mong kunin ang mga ito? At sino ka para bastyusin ang aking ina? Hindi ka aalis ngayong araw na hindi napapag-aralan. Tigilan mong ako'y paluin. Nagkamali ako. Sumpa ko hindi ko na ulitin. Madison, pakiusap. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Umalis ka sa paningin ko. Kapag nakita kita ulit, bubugbugin kita sa bawat pagkakataon. Naiintindihan. Paano siya nangahas manakit ng aking tauhan? Tiyak na nawawalan siya ng ulirat. Maaari ka nang umalis, ayon sa utos ninyo. Huwag kayong mag-alala ang inyong kamahalan. Nakakulong na sa kanyang tahanan si Concubine Isabela. Pareho na rin iyan ang pagpapatapon. Ang magiging kalalabasan nito ay nasa inyong kamay ang inyong kamahalan. 9 na buwan akong naghintay para dito. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Ihanda ang karuwahe. Matagal na mula nang huli akong dumalaw kay Concubine Isabela. Ang bruhang iyon at si Concubine Ariana. Kakalabas lang ng kanilang tahanan. Kailangan kong samantalahin ito para saliksikin ang kanyang tirahan. At tingnan kung may makakapagpatid ng sumpa. Hindi ko inasahang ganun siya kahanda. Ilang knuckle alasong ahas. Ang bumuo ng mahiwagang hadlang. Hindi sapat iyan para ako'y maipit. Bigyan niyo lang ako ng 15 minuto at mapapatid ko ito. Buisit, may bitag pala. Nasa sapanganib si inay. Ang inyong kamahalan, habang nagdadalang tao kayo ng prinsipe, bakit ninyo hinahayaan si Lady Allison at Concubina Ariana na pumula sa pinagkakalat pa nila? Sumpa raw ang prinsipe sa inyong sinapupunan. Sa pagpapanggap kong naniniwala sa kanila, magtitiwala sila, epektibo ang kanilang balak, mababawasan ang pag-iingat nila. Tiyak na ligtas ang aking sanggol sa ganito.
Kapag isinilang na ang sanggol, mawawasak ang lahat ng chismis nila. Konkubina Isabela, buntis kayo, pero wala man lang parangal o regalo. Nakakahabag talaga ang kalagayan ninyo. Nakalimutan ninyo po. Ang sabi nila ay dala-dala ni Isabela. Ang isinilang na sumpa sa tiyan, lahat ay umiiwas sa kanya. Bakit pa siya dadalawin ng emperador? Walang katotohanan yan. Ang sanggol ng reyna ay tunay na pagpapala. Taglay nito ang magandang kapalaran. Anong balak ninyo? Kapag may nangyari sa sanggulsa, sinapupunan ng reyna, hindi kayo papatatawarin ng emperador. Walang hiya ka. Paano mo ako ginaganyan? Mga gwardiya, patayin niyo muna ang bastos na to. Bitawan niyo ako. Pakawalan siya. Ang inyong kamahalan. Bitawan niyo ako. Ang mga natitira. Unti-unti nating ayusin. Mula nang magbuntis ka, gulo na lang ang nadala mo sa palasyo. Ngayon mismo, bubutasan kita. Para patayin ang sinasabing sumpa. Gawin niyo. Tessa. Kamahalan. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit, hindi ko hahayaang saktan kanila. Subukan mong saktan si Tessa, lagot ka. Hindi ka pa ba natuto matapos ang sunog sa palasyo? Noong nakaraan. Masakit. Inay, Ang tiyan ko. Concubine Ariana, parang manganganak na ako. Dalhin si Noble Lady Alison sa kanyang silid. Siguraduhing ligtas siyang maisilang ang prinsipe. Gaano ka man katapak, bata ka pa rin, manganganak na ang iyong ina. Walang oras para mag-aksaya. Sa ngayon, siya lang ang makakatulong sa iyong ina para manganak. Alagaan si Concubine Isabela habang nagle-labor. Opo, kamahalan, susundin ko ang inyong sinabi. Sa totoo lang, dapat kanina pa naisilang ang sanggol. Pero hindi pa rin nangyayari. Oo, kung magtagal pa, baka hindi kayanin ni Noble Lady Alison at ng prinsipe. Baka hindi sila mabuhay. Tama, hindi maganda ang sitwasyon. Anong problema sa sanggol? Dali, tingnan ko. Ano ang nangyayari dito? Ang inyong kamahalan, ang munting prinsesa ay ipinanganak na may kapansanan. Umiiyak lang siya ng isang beses, pagkatapos ay namatay. Kung malaman ito ng kagalang-galang na hari, ano ang dapat nating gawin? Imposible iyan. Ginamit ko ng maayos, ang salamangka para magkaanak sa sinapupunan ng iba. Paano ito nabigo? Hindi ko pwedeng payagang magkaanak ng prinsipe si Concubine Isabela. Pumunta ka na ngayon din. Naglalabor si Isabela ngayon mismo. Kunin mo ang kanyang sanggol, at ipagpalit sa batang ito. Sasabihin natin, ako ang nanganak sa prinsipe. Ang inyong kamahalan. Kapag nahuli tayo, wala na tayo. Tumakbo ka na. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Mag-push ng mas malakas. Sige, i-push mo. Nakikita ko na ang ulo ng sanggol. Mag-push ka. Ilabas mo ang lahat ng lakas. Lumabas na ang sanggol. Patingin sa aking anak. Kamahalan, nanganak kayo ng patay na sanggol. Ayon sa patakaran ng palasyo, dapat ilabas at ilibing ang sanggol sa labas ng palasyo. kasinungalingan iyan. Malinaw na buhay pa ang aking kapatid. Nay, tingnan mo. Malusog na malusog siya. Madison, napakaganda nito. Buhay ang iyong munting kapatid. Paano mo ako direktang pinagsisinungalingan? Napatay raw ang kapatid ko. Madison, maawa ka naman. Alam kong mali ako. Ngayon mo lang na-realize na mali ka. Akala ko ba ang tapang mo kanina? Narito na ang Reyna Dowager. Reyna Dowager. Salamat at dumating na kayo. Kanina po'y muntik nang mamatay. Ang apo ninyo dahil sa babaeng ito. Totoo po, muntik nang ma-strangle ang kapatid ko. Nang matandang yaya na ito, kailangan niyong ipagtanggol si nanay. CJ. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Nasaktan ang aking ako. Dalhin ang masamang utusan sa disciplinary office. Tanungin hanggang sa siya'y magsabi ng totoo. Reyna Dowager. Si Concubine Ariana ang nag-utos sa akin. Wala po akong kinalaman dito. Si Concubine Ariana na naman. Ayaw talagang matuto. Ilabas na siya. Reyna Dowager, awatin niyo po ako. Maawa po kayo.
Isabela, ikaw ang nanganak sa prinsipe. Matagal ka nang nagtiis. May tao ba dyan? Ipasa ang aking kautusan. Itaas si Concubine Isabela bilang Consort Isabela. Binabati namin si Consort Isabela. Pagbati, Reyna Dowager. Salamat po, Reyna Dowager. Napalitan ba ang sanggol? Mahal na prinsesa, nagpunta na ang inang Reyna sa kanyang silid. Naitaas na siya bilang konsorte Isabela. Hindi na natin ito maitatago pa. Di mo ba sinabing marunong ka ng kulap na matitiyak mong mapapasa kanya ang sanggol? Walang kwenta ka pala talaga. Pinabayaan mo pang manganap ng ligtas si Isabela. Narito na ang inang Reyna. Ariana, sa puntong ano ang masasabi mo para sa sarili mo? Ang yaya mong ito ay nagkumpisal na ng lahat. Inutusan mo siyang sakali. Ang aking apong may dugong maharlika. Ano ang iyong paliwanag? Inang Reyna, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po ginawa iyon. Tama na. Ilang kerida na ang nasaktan mo sa mga nakaraang taon? Ilang buhay na ang iyong kinain? Gusto mo bang bilangin ko? Bawat isa kasama mo? Di naman sila nagsimula sa akin. Karapat dapat sila, mga gwardiya. Nabaliw na si Ariana. Simula ngayon, ikukulong siya sa kanyang silid. Hindi siya lalabas kung hindi. Inang Reyna, kahabagan ninyo ako. Inang Reyna, kahabagan po. Pakiusap, Inang Reyna. Lola, tingnan mo, nanganak si Noble Lady Aubrey ng prinsesita. Ikaw, hindi ka nanganak ng patay na sanggol. Ipinanganak mo ang isang halimaw. Mukhang tunay kang sumpa sa palasyo. Inang Reyna. Inang Reyna. Inang Reyna, walang kasalanan po ako. Inang Reyna, wag mo akong lokohin. Ipinadala ka ni Konsorte Ariana sa emperador para muling makuha ang pabor nito. Marami na sigurong kasamaan ang nagawa ninyo. Mga gwardiya, dalhin si Lady Alison sa presinto. Paminsalaan ninyo hanggang maging tapat. Sino ang maglakas loob na humawak sa kanya? Mahal na hari, huwag ninyong hayaang itong mangkukulap ang magpalabo sa inyong paghuk. Mga gwardiya, igalang palabas ang babaeng ito. Kung ganito ang sistema ninyo, huwag ninyong sisihin ang mangyayari. Ano ba ang nangyayari sa inyo, mahal na hari? Tawagin agad ang manggagamot ng hari. Punyeta, ang parasito sa katawan ni Itay, umabot na sa puso nito. Inang Reyna, napakahina ng palso ng mahal na hari, nakahambalang na ang kanyang buhay. Maghanap na kayo ng kahalili. Ano ang sinabi mo? Inang Reyna, ang kamahalan ay nasa kasukdulan pa ng kanyang lakas. Paano ito nangyari? Tadhana na siguro ito. Maaari na kayong umalis. Nais naming mag-isa sandali. Ang inyong kamahalan, may paraan ako para pahabain ang buhay. Ikaw pala. Nabalitaan mo na ba ang daan tungo sa immortalidad? Nag-utos ako ng taong humanap ng himalang gamot. Sinasabing kapag ininom mo itong tabletang ito, mabubuhay ka kahit nasa bingit ng kamatayan. Paano magkakaroon ng ganoong himalang gamot sa mundong ito? Inumin mo ito. Lunukin mo itong himalang tableta. At gagaling ka. Bigla kaming nakaramdam ng malaking ginhawa. Mahal na ginang Alison. Pagbibigyan ka namin ng malaking gantimpala. Salamat po ang inyong kamahalan sa inyong kabutihan. Itong tinatawag na himalang gamot ang magpapakunwari ng kalusugan sa labas. Ngunit unti-unting lalamun ang iyong loob. Magdudulot ng adiksyon at sa huli ipapatay sa iyo. Sa ngayon, kailangan pa kita bilang aking tau-tauhan. Nay, may parasite na si Itay sa kanyang puso. Kailangan nating alisin yan agad. Kung totoo ang sinasabi mo, nasa panganib ang hari ngayon. Wala nang pag-aatubili. Kailangan nang sabihin sa Reyna Viuda. Madison, sinasabi mo ba may lason na parasite ang hari? Reyna Viuda,
Kahina-hinala ang pinanggalingan ni Lady Alison. Suriing mabuti ang kanyang tirahan para sa anumang kaugnay sa pangkukulam. Mga gwardiya, saliksikan ninyo ang lugar niya. Walang puwang ang pangkukulam sa palasyo. Kunin ninyo si Lady Alison at dalhin dito. Sundin po. Pangahas ka, Lady Alison. Ikaw pala ang gumagamit ng pangkukulam laban sa hari. Wala akong kasalanan. Walang kinalaman ako sa pangkukulam. Ito'y gawa-gawa. May nagtatanim sa akin. Sasabihin mong walang alam sa pangkukulam. Ang parasitong ito at ang nagpakana nito ay magkaugnay sa dugo. Pag namatay ang parasite, matitikman ng nagpakana ang matinding hirap. Handa ka bang subukan ito para patunayan ang iyong kalinisan? Kung hindi mo kaya, hayaan mong tulungan kita. Tumigil ka. Tigilan mo yan. Lola, siya ang gumawa nito kay Itay. Mga gwardiya, nagkasala ng pagtataksil si babaeng maharlikang Alison. Tinangka niyang patayin ang hari. Bitayin siya agad. Nakarating na ang kamahalan nyo. Mahal na hari, kailangan ninyo po akong tulungan. Gusto akong ipapatay ng inang Reyna. Habang nandito kami, walang makakapinsala sa'yo. Mahal na hari, nanggagamit siya sa loob ng palasyo. Nalasa na kayo ng babaeng ito. Kalokohan, katawa-tawa ito. Ilang araw lang ang nakalipas. Nagdala si babaeng maharlikang Alison ng gamot. Mas malakas pa kami ngayon. Hindi kami naniniwalang may masama siyang balak. Walang gamot na makagagaling ng ganun. Mahal na hari, huwag ninyong payagang linlangin kayo ng mangkukulam. Malaki ang naitulong niya sa pagdala ng lunas. Mula ngayon, siya'y itinataas bilang konsorte Alison. Salamat po, mahal na hari. Mukhang lubusan ng nahawa ni Itay ng parasito. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Matagal din tayong hindi nagkita. Hindi ko inasahang makita ka sa lugar na ganito. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang gulo dahil sa'yo ako napunta sa ganito. Kapag nakalabas na ako dito, hindi kita patatawarin. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa'yo. Salita ka. Anong alam mo kung paano basagin ang sumpa? Kahit alam ko, hindi ko sasabihin. Anong magagawa mo? Sige, sasabihin ko na. Magsalita ka. Wala akong pasensya. Maglaro sa'yo. Kapag nagsabi ka ng totoo, buhay kang aalis dito. Nyanig niya noon. Kapag pumasok na ang parasito sa katawan, wala nang paraang tanggalin ito. Pero kung sariwang dugo ang gamitin, maisasalin ang parasito sa pamamagitan ng sariwang dugo papunta sa ibang katawan, pero dapat magkamag-anak ang dalawa. Yun lang ang alam ko. Pwede na ba akong umalis? Umalis ka na. Mukhang may mangyayaring malaki. Sa kingdom ng Bremuvia. Nanay, huwag kang mag-alala. Protektahan ko kayo ni Bunso. Nay, kung may paraan para mailigtas si tatay, susubukan mo ba? Siyempre, gagawin ko. Ayaw kong lumaki kayong dalawa nang walang ama. Tama ka, Nay. Kung ganun, ako ang tatanggap ng sumpa. Mahal na hari, wag po kayong mag-alala. Ang himalang gamot ay malapit nang maging handa. Paano kayo naging napakapabaya? Patawarin ninyo po ako, Consort Alison. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Mahal na hari, oras na para sa inyong gamot. Mahal na hari, hindi po kayo makakapamahala sa mga gawain ng Estado ngayon. Ang isang bansa ay hindi maaaring walang pinunong mamumuno. Bakit hindi natin bigyan ng kapangyarihan si Levi Perez, ang general, na pansamantalang maging regente, upang mapigilan ang mga mapanggulo? Mahal, tama ka ng lubusan. May maghatid niya ng aking kautusan. Si Levi Perez ay itinataguryang dakilang general. At siya ang pansamantalang mamamahala sa lahat ng gawaing pampamahalaan sa aking ngalan. Nauunawaan ko, ipapadala ko po agad ang kautusan.
Madison, lumapit ka rito. Tatay, paano mo nalaman na nandito ako? Madison, ikaw ang aking swerteng bituin. Nang dumating ka, gumanda ang pakiramdam ko. Siyempre, alam ko yan. Tatay, nakahanap ako ng paraan para alisin ang lason sa katawan mo. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ayos. Tatay, nailabas na ang lason. Nasa loob ko na ngayon. Ligtas ka na. Madison, huwag mong gawin yan. Masyadong mapanganib. Yan para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako ang munting swerteng bituin mo. Wala pang mangyayari sa akin. Ngayon, kailangan nating magpanggap. Paano mo ito hinawakan? Malinaw na ininom ng mahal na hari ang gamot. Dapat mahina na siya. Paano siya biglang nagkaroon ng lakas? Para magtrabaho muli, dapat nasa huling hininga na siya. Ano ang sinabi mo? Mahal na hari, baka nagkamali kayo sa pagdinig. Wala akong sinabi. Tulungan namin kayong makatakas at magpahinga. Nag-aalala ako kung paano mapapirmahan ang kasunduan ng pagpapalit. Ngayon, biglang ibinigay na lang ng walang hirap. Mahal na hari, pirmahan niyo po kaagad. Patayin ang mangkukulam na ito. Itanghal si General Perez bilang bagong hari. Bruha, ang lakas ng loob mong gaaitan ang tatay ko. Hindi kita palalampasin ngayon. Ano nang magagawa mo sa akin? Ako ang pinagkakatiwalaan ng mahal na hari. Kahang patayin kita ngayon, hindi niya ako pagagalitan. Mga gwardiya, Narito po. sinalot na ng masasamang espiritu si Madison. Mga gwardiya, patayin niyo ang bruhang ito. Kung hindi ako kikilos, akala mo ba, hahayaan kitang apihin ako? Mga walang kwentang tauhan, isang 6 na taong bata di niyo mahuli. Mahal na hari, patawag po ng seguridad at paalisin ang bruhang ito. Paano ito nangyari? Huwag mong sabihin ang mga parasito mo. Tama ka, wala na ang parasito sa katawan ni Itay. Hindi na gumagana ang madilim mong mahika. Akala mo ba na ang ginawa mo at ni Levi ay makakapagpahamak sa amin? Mga gwardiya, hulihin ang bruhang ito. Patayin niyo na agad. Hindi ka makatatakas. Sa tingin mo mapipigilan mo ako? Nasa katawan mo na ang parasito. Hindi lang ito magdudulot ng matinding paghihirap. Kayang wasakin ang iyong kaluluwa. Mula pa sa simula, patay na ako sa loob. Hindi naman talaga dito ang kaluluwa ko. Dalhin mo ang sikretong iyan, papunta sa impyerno. Mahal na hari. May hostage ako. Sumuko ka na kung ayaw mong masaktan. Ina, pakawalan mo ang kapatid ko. Mahal na hari. Ipagkaloob mo na ang utos na ako iyong itataguyod. Kapag hindi, papatayin ko ang prinsipe. Panaginip mo yan. Kapag inapakan mo ang prinsipeng musmos, gaganti kami ng todo. Nakapaligid na ang mga tauhan ko rito. May lakas ka pang ang magmalaki? Sige na nga. Kung pinalampas niya ang pagkakataon at di ito pinahalagahan, panoorin na lang niya ng harapan. Ang paghagis ko ng kamatayan sa'yo. Kapag nasaktan mo siya, mamamatay ka. Mahal ko, ayos ka lang ba? Patayin ang lahat ng taksil na yon, di. Inay, huwag kang umiyak. Ako ang magtatanggol sa kanya. Madison, ikaw ang tanging swerte ko. Pagbati sa pag-angat bilang noble consort. Mabuhay ang kagalang-galang na noble consort. Tayo na kayong lahat.
Pagpupugay, mahal na hari. May sorpresa daw po kayong handog. Ayon kay Madison. Ano bang sorpresa yon? Mahal, ikaw ba ay? Natingnan na ng manggagamot ng palasyo. Kambal ito. Tutu. Kambal pala talaga ngayon. Si Madison ang ating maliit na swerte. Panginoon, mag-ingat po ka. Kailangan pa ng pahinga ni Reyna para sa kanyang pagbubuntis. Mahal, maupo ka muna. Ang galing. Magkakaroon na naman ako ng kapatid. Hulihin mo, si Je. Mahal, anong nangyayari? Panginoon, sa tingin ko ay manganganak na ako. Bakit hindi pa sila ipinapanganak? Narito na sila, narito na. Batilyo at Batilya ang kambal ngayon. Napakaganda nito. Talagang napakasaya nito. May tawag ako. Sa kautusan ng hari, simula ngayon, opisyal nang itinaas si Biyuda Reyna Isabela bilang emperatriz. Ang titulo ni Madison bilang bituing mapalad. Malayang makapapasok lalabas ang prinsesa bituing mapalad sa palasyo. Ang galing naman. Makakay na kung magliw sa labas ng palasyo. Tara, magpaulan tayo bilang pagdiriwang. Maligayang bati, prinsesa bituing mapalad. Sa utos ng emperador, si Biyuda Reyna Isabela, na may bait at kabutihang loob, ay hinirang na emperadress. Mangangasiwa siya sa lahat ng gawain sa 6 na palasyo. Pagbati sa kagalang-galang na emperador at emperatress. Mabuhay ang kagalang-galang. Mabuhay ang emperatress. Inay, ikaw na ang emperatrice. Wala nang mananakit sa atin. Madison, tunay kang bituing mapalad ko.